Habang tumatakas, naiisip ng MC ang buhay. Para itong itlog, isang nilagang itlog, ibig sabihin, kahit anong gawin mo, wala namang tunay na kahulugan. Naabutan siya ng mga humahabol at hinanap ang kanyang mga pag-aari para sa isang relikya. Nahanap nila ito, at doon nila pinugutan siya ng ulo, at natapos ang kanyang buhay. Subalit mukhang hindi ganun ang nangyari, dahil nakikipag-usap siya sa ina ng katiwalian, isang kamay na dumaklot sa kanyang katawan habang sumisigaw ng pagpatay. Sinabihan niya ito na huwag magalit, dahil naipon na niya ang kabanalan sa loob ng relikya. Kinuha niya ang kanyang ulo mula sa nyebe at isinauli ito, at sinabing nawalan nga siya ng kaunting pera sa proseso ng lahat ng ito. Dumating ang kanyang backstory. Ang kanyang buhay noong mga late 20s na siya ay napagod at napakaabala niya para makapaglaro ng mga laro. At iyon ang dahilan kung bakit laging nagko-compromise kapag naglalaro sa pamamagitan ng paggamit ng editor. Subalit may isang laro na patuloy niyang nilaro para makapaglaro bilang pari ng katiwalian, ang pinakamahirap ay progress, at ang pinakamababang performing na class. Hindi niya makontrol ang sarili dahil laging bumibilis ang tibok ng puso niya kapag ganito siya naglalaro. Sa bandang panahon na nakumpleto niya ang kanyang class quest at nawala ang lahat ng kanyang class progression materials. Nai-transport siya sa loob ng laro at naging pari ng katiwalian. Ang kamay na patuloy na sumisigaw sa kanya ay ang Diyosa na kanyang sinisilbihan, ang ina ng katiwalian. Nagsimula siyang maglingkod dito 5 taon na ang nakalilipas nung magising lang siya sa loob ng laro na may suot na damit at ang kamay nito na nakapatong sa kanyang dibdib. Subalit dahil sa malaking presensya nito, nakadama siya ng koneksyon sa kamay at natanggap niya na nailipat siya sa laro ng maaga. Ayon sa description ng laro, ang pari ng katiwalian ay isang genetically enhanced na tao na binago ng mga droga. At bilang resulta nito, may enhanced na pisikal na kakayahan siya, heightened na mga pandama, at isang katawan na maaari lamang patayin ng kabanalan. At meron din na hindi niya dati kayang tumingin ng dugo. Subalit ang eksenang nagaganap sa harapan niya, na medyo malagim, ay walang epekto sa kanya. Ang tanging totoong problema niya ay ang kanyang katawan ay hindi na nakakaramdam o nakakalosa ng kahit ano. Sa loob ng isang Adventurers Guild, kumuha siya ng kanyang ID. Ang receptionist doon ay tinawag siyang Pari Merrick. Tinanong niya ito tungkol sa trabaho at naghanap ito at sinabing dapat may trabaho para sa isang pari na naglilingkod sa Diyosa ng preserbasyon katulad niya. Nag-isip si Merrick tungkol dito. Pagkatapos pumasok sa Northern City ng Gis, kung saan siya ngayon, nagpasya siyang magpanggap na miyembro ng Order ng Preserbasyon. Kung ibang Diyos ang kanyang sinasamba, ang naturang Diyos ay magagalit at mamarkahan siya sa sandaling magpanggap siyang miyembro ng ibang order, isang markang tanging ibang miyembro lamang ang makakakita, ang Seal of Punishment. Subalit, ang ina ng katiwalian ay mapagbigay pagdating sa mga ganitong bagay. Ang order ng katiwalian ay kaaway ng lahat, at siya, na kinamumuhian din ng lahat, ay ang tanging follower ni ina. Sa wakas, may nakuhang trabaho para sa kanya ang receptionist. Binasa ni Marak ito at nalaman niyang ito ay paghahanap ng bandido o halimaw. Ipinadala ito ng Lord ng Gis dahil kamakailan ay nawawala ang mga magsasaka habang papunta sa Gis, at ang makakahanap ng rason at makakatalo dito ay gagant. Impala ng 30 nips na pilak bawat ulo. Nagtaka ang receptionist na kaya niyang basahin ito at inakala na kaya niyang bamasa at sumulat sa wika ng mundong ito sa sandaling dumating siya rito. Inilapag niya ang papel at nahihiyang hiningi sa receptionist na bigyan siya ng bahagi ng premyo ngayon na. Habang naglalakbay para sa trabaho, naobserbahan niya na madaldal ang receptionist. Binigyan niya siya ng pera, subalit magmumalte siya kung siya ay mahuhuli. Nakipag-usap siya kay ina na nagtanong kung umibig na ba siya. Nagalit siya, at sinabing hindi niya talaga ginawa iyon. Mula sa likuran niya, may nagsalita ng kanyang pangalan. Si Pierre, isang lokal mula sa lugar. Tinanong niya si Merrick kung gusto niyang mag-usap. Wala siyang sinabi, subalit patuloy na nagsalita ng napakaraming bagay si Pierre tungkol sa kalagayan ng kanyang mga magulang at mga tsismis tungkol sa mga pagdukot. Bigla siyang tinawag sa harap ng grupo at iniwan si Merrick. Sinabi ni ina na patayin niya ang lahat, subalit tumanggi siya dahil kailangan niya talaga ang pera para magpalipas ng taglamig ng maayos. Tinanong din niya ito kung ilang daliri ang ibibigay niya sa bawat isa,
at isang simbolo ng kamay ang lumitaw malapit sa bawat isa na may iba't ibang bilang ng nakataas na daliri. Ang mga daliri ay nangangahulugan ng halaga ng kabanalan nila. Ang isa ay 10, dalawang ay 100, at iba pa. At kung makakalikom siya ng 100,000 na kabanalan, makakakuha si Merrick ng isang authority. At salamat sa sistema, kaya niyang absorbshin ang kabanalan ng isang banal na relikya at nakakuha ng authority. Sinabi ni Ina na kung makakalikom siya ng kabanalan ng bawat relikya, matutupad ang lahat ng kanyang mga hiling. Iniisip niya na una niyang hihilingin ang panlasa niya pabalik. Bumalik si Pierre, na tila nasabihan dahil sa sobrang daldal. Sinabi ni Merrick na wala siyang problema doon, subalit sa sandaling iyon, inatake ang grupo. Pinrotektahan niya si Pierre sa pamamagitan ng pagtapon sa kanya palayo sa linya ng putok, at siya ang tinamaan ng mga bolt. Hiniling ni Ina na magpatay-patay na lang siya at patayin sila kapag lumapit na. Iyon ang pinakamadali, subalit bumangon si Marak at dumampot ng espada, at sinabing gagawin niya ito sa kanyang sariling paraan, bumulusok siya sa mga umaatake at mabilis na pinugutan ng ulo ang isa. Inutusan ng kapitan ang kanyang mga tauhan na asikasuhin ang natitira habang siya ang bahala sa pari. Hanggang noon, bumulusok siya kay Merrick na itinulak siya palayo. Hiniling niya kay Ina ang kanyang rating subalit hindi siya nakapagpahinga kahit sandali dahil pinilit siya ng kapitan na magpalitan ng mga suntok. Sinabi ni Ina na ang kapitan ay nagkakahalaga ng 2.5 daliri, at napansin ni Merrick na katulad ito ng ranger na pumatay sa kanya noon. Tuwang-tuwa siya na sobrang unbalanced ng laro. Inipon ng kapitan ang lahat ng kanyang lakas sa isang tama at sinira ang espada ni Merrick. Tinuya niya ito, at sinabing iyon ang dahilan kung bakit laging frost steel ang gamit niya. Sinabi niya kay Marak na palalayasin niya siya dahil ito na ang huling trabaho sa lugar. Kaya bakit hindi na lang sila huminto at umalis ng nakangiti? Tumanggi si Merrick, at sa halip ay nagmungkahi ng iba. Kung aalis na sila ngayon, magpapakabit siya sa kanila. Nagtaka ang kapitan kung aalis na lang ba sila ng ganon, subukang magsalita ni Marak. Subalit tinamaan siya ng palaso sa ulo, at natuwa ang kapitan. Sinabi ng kanyang grupo na nakita niyang nahati niya ang espada ni Marak, at nagmayabang na perpekto ang kalkulasyon niya kung saan sasabay. Tinanong niya sila kung naasikaso na nila ang natitira, at kumpirmado nila iyon. Biglang bumangon si Marak mula sa lupa at nagsalita. Nagulat sila, at tinanong niya kung bakit sila nagulat. Hindi pa ba sila nakakita ng taong nakaligtas pagkatapos mapalo sa ulo ng palaso? Maliwanag na hindi pa. Nagsimula siyang magdasal kay Ina. Isang berdeng aura ang nagsimulang lumabas mula sa kanya. Inutusan ng kapitan ang kanyang mga tauhan na shootin siya, subalit walang epekto ang mga bolt sa kanya. Nakita ito, at sinubukan nilang tumakbo, subalit pinigilan sila ng isang invisible na pader. Ang pader na ito ay tinatawag na, the line in which the living cannot pass. At ito ay isang authority na dapat ay activate ng pari ng katiwalian bago gamitin ang kanyang kapangyarihan. Pinipigilan nito ang mga target na makatakas habang itinatago din ang kabanalan ng katiwalian. Idinagdag niya na gusto niya talaga ang authority na ito, pinapanood ito ni Ina mula sa itaas, at nakasmirk. Sinabi ng kapitan na subukan nilang i-slice ang barrier, subalit na-crush siya ng isang napakalaking halimaw. Sinubukan ng mga tauhan ng kapitan na umalis, at nagmakaawa sa pari para sa kapatawaran. Sinabi ni Marak sa halimaw na bukod sa kanilang mga ulo, maaari niyang kunin ang lahat. Bumalik siya sa kanyang grupo at nakita niyang winasak na ito. Hiniling ni Ina na kolektahin niya ang kabanalan mula sa mga katawan, subalit tumanggi siya dahil magdudulot iyon ng maraming hinala mula sa guild at tiyak na imbestigahan nila ito. Nakita niya si Pierre na bahagya na lang nakakapit sa buhay. Naisip ni Marak na sa pagligtas sa kanya, tataas ang kanyang reputasyon kaya hiniling niya kay Ina na itigil ang paglala ng kanyang mga sugat. Sa isang undisclosed na lugar, may isang pari na may hawak na kupak na sinipsip ang kabanalan, at tinanong ang isang lalaki kung ano ang nangyari sa batang na nakaw ng artifact na ito. Sinabi ng lalaki na pinugutan siya ng ulo sa lugar subalit iniwan ang katawan doon dahil wala silang supply na maibigay. Ipinaalam ng pari na magpipilgrimage siya, at nagtaka ang lalaki. Tinanong niya kung dahil ba ito sa Propecia at sinabi niyang oo at dahil may makikilala siya. Habang dinadala ni Marak pabalik sa ligtas na lugar si Pierre, may paliwanag tungkol sa kung ano ang Propecia.
10 taon na ang nakalilipas, natanggap ito ng lahat ng relihiyon. Ang wakas ay magsusuot ng balat ng buhay at darating upang bumagsak sa mundo. Lumapit ang receptionist kay Merrick at sinabing okay na pumasok sa bayan dahil nakakuha na siya ng permiso mula sa mga guard. Habang naglalakad, sinabi niya na hindi siya mukhang malakas noong una at hiningi din sa kanya ang mga ulo na daladala niya, at sinabing aasikasuhin iyon ng guild. Tinanong din niya siya kung may matutulugan ba siya at kung wala, dapat sa kanyang lugar siya matulog. Nag-flush ang mukha niya, at ikinagalit ni ina na sumisigaw ng pagpatay. Sinabi niya na wala siyang masamang intensyon sa babaeng may pulang buhok. Ang ibig lang niyang sabihin ay papapatulugin niya ito sa guild guest room. Biglang may kumakatok sa pinto. Ito ang receptionist na nagsabang may kailangan siyang asikasuhin. Habang nag-uusap sila, ang ina, mother, ay nagpapakita ng middle finger sa kanya mula sa ilalim ng kumot. Sinabi niya kay Marak na gusto siyang makita ng Lord, at nagtaka ito kung bakit siya ipinatawag. Sinabi ng receptionist na malamang ito ay dahil ang kapitan ng mercenary group na kanyang sinamahan ay ang kapatid na lalaki ng Lord sa labas ng kasal. Dumating si Marak sa tirahan ng Lord kung saan tinanong siya ng Lord ng Gistraden Filion kung siya nga ang nakakita sa huling sandali ng kanyang kapatid at kung gusto niya ng tsa. Ngumisi si Marak habang ang ina ay gumuhit ng malaking X nang makita ang Lord. Tinawag itong demonyo ni Marak at tinanong kung kamusta ang buhay bilang tao. Naisip niya na iisa lang ang dahilan kung bakit gumuhit ng X ang ina, dahil ang Lord ay hindi isang buhay na nilalang, at sa lahat, iisa lang ang kayang gumawa ng anyong tao. Ang mga demonyo, bagamat mas malakas kaysa sa sinuman, ay hindi kayang gumawa ng mag-isa. Upang magawa iyon, wala silang choice kundi makipagkasundo sa mga nilalang sa mundong ito. Kaya mahal na mahal ng mga demonyo ang lahat ng may buhay. Gayunpaman, kinasusuklaman sila ng mga Diyos dahil kung ano ang kanilang kinuha, ay iyon din ang kanilang dala, at sa wakas ay ipinahayag sa kanilang mga tagasunod at sa lahat ng may buhay na ang mga nilalang na ito ay tatawaging mga demonyo at sila ay masasama. Ito ang nagsimula ng paangangaso ng mga pari sa mga demonyo. Naalala ito ni Marak. Ang Demon Contractor ay isang mahirap na class at iniwasan ito ng mga tao. Naalala niya ito dahil ito ang pangalawang class na kanyang Nil Arrow. Ang Lord ay nakaupo ng tahimik ngunit sa wakas ay nagsalita. Sinabi niya na dahil sa pagkamatay ng kanyang kapatid, ay nakapaghandog siya sa isang mahalagang panauhin. Sinabi niya kay Marak na malamang ay nagsisinungaling ito tungkol sa kanyang pagkakakilanlan dahil nakita na niya ang totoo. Maaari niya itong tawaging, crawling weight. Ipinakilala rin ni Marak ang kanyang sarili. Siya ay isang pari na naglilingkod sa ina ng katiwalian, mother of corruption. Nagtaka ang Lord na may nabubuhay pang anak ng katiwalian. Hinimok niya si Marak na maupo. Dahil sila lang dalawa ang nandito. Sinabi ng Lord na ipinatawag siya para sabihin kung paano namatay ang kanyang kapatid. Tiyak na babayaran niya ang kanyang mga pagsisikap. Pumayag si Marak. Matapos ang usapan, naisip ni Marak na ito ay isang kaawa-awang pangyayari dahil ang kapatid ay nahihirapan sa trabaho at binigyan siya ng Lord ng ilang trabaho sa ilalim ng mesa, na nagresulta sa kanyang kamatayan. Nakita ang reaksyon ng Lord na mukhang malungkot. Kausap ni Marak ang ina at sinabing hindi siya naengganyo ng ginto, dahil ito ay representasyon ng dalisay na intensyon ng Lord na malaman ang katotohanan. Tinawag siya ng inang sakam na pari, ngunit ikinatuwa niyang hindi siya ganoon. Sinabi rin niya na ang isa pang katotohanan tungkol sa ginto ay hindi ito nabubulok. Nang ituring ito ng ina na insulto, sinabi ni Marak na huwag magmadali at hayaan siyang magsalita. May isang bagay na hindi nabubulok at tumatagal ng kasing tagal ng ginto. Ito ang pagmamahal niya para sa kanya. Natigilan ang ina at marahang ipinikit ang kanyang kamay sa dibdib niya. Idinagdag niya na para sa kanya, siya ang palaging pinakamahalaga, kaya hindi na kailangang mag-alala. Bumalik siya sa guild kung saan sinabi ng receptionist na bumati siya sa mga pari mula sa teaching sect. Puna ni Marak na ayaw niyang makipag-usap sa mga iyon ngayon. Biglang lumaki ang kanyang mga mata nang may isang humahawak ng banal na relikya. Lumapit ang isa sa kanya at pinuri ang kanyang dedikasyon bilang isang pari ng pangangalaga. Ipinakilala niya ang kanyang sarili. Siya ang weight of the scale of retribution, si Orvus. Ang mga katabi niya ay tinatawag na Corno, isang lalaki na may sungay sa kanyang ulo, at si Petina, isang babae.
Gayon din ang ginawa ni Marak, at sinabi ng receptionist na mananatili sila dito tulad niya. Naisip ni Marak na ito ay perpekto dahil magkakaroon siya ng maraming pagkakataon na nakawin ang relikya mula ngayon. Nagpaalam sila na dapat nilang bisitahin ang Lord ng Geese. Puna ng receptionist na para sa mga pari na katulad nila, maliit lang ang hinihinging bayad. Nagtaka si Marak kung kailangan din niyang magbayad. Sinabi niyang hindi niya siya pinatuloy dahil interesado siya sa kanya. Gayunpaman, may sarili siyang intensyon na tulungan siya. Lumapit ito at bamulong na gusto niyang magbigay siya ng blessing of preservation sa pagkain nila upang hindi ito mapanis. Umurong siya at nagtanong kung bakit kailangan lumapit para lang bamulong niyan. Nagtaka ito kung bakit. May nagsabang mukhang nagkakasundo sila. Ito si Corno na nagpaiwan para hindi magdulot ng gulo dahil sa kanyang lahi, dahil maraming Northern Lord ang hindi maganda ang impression sa kanya. Sinabi ng receptionist na hindi ganoon ang Lord kahit mukhang malamig siya. Magaling siya sa kanyang trabaho at maraming sumusuporta sa kanya sa guys, kaya dapat iwasang magsalita ng masama tungkol sa kanya. Nagtanong siya para mas makilala ang Lord at nagsimula silang mag-usap tungkol dito ng ilang sandali. Tinanong siya ni Marak kung bakit bigla silang nagpasya na bisitahin ang Lord, at sinabi ni Corno na dahil sa hula. Inisip ni Orvis na ang husk na binanggit dito ay dapat na isang demonyo at narito siya para suriin ito. Sa loob ng mansyon ng Lord, ang relikyang hawak nila ay biglang umilo, dahil nakakadetect ito ng mga demonyong nilalang. Naghanda sila, ngunit biglang sumabog ang mansyon at ibinunyag ng Lord ang kanyang tunay na anyo. Ang crawling weight. Nakita ni Marak at Corno ang kaguluhan habang si Priest Orvis ay nagcast ng Scales of Retribution, at tumama sa ulo ng halimaw, na nagdulot ng isa pang pagsabog. Sinabi ni Corno na posible ito dahil sa Hammer of Punishment ni Orvi. Kailangan nilang humingi ng tulong. Tumakbo si Marak sa kabilang direksyon, na nagsasabang mauna na siya at susunod na lang siya. Nagmadali siya sa Adventurers Guild at tinanong ang receptionist tungkol sa lokasyon ng Medical Sea. Enter kung saan ginagamot si Pierre. Kinuha niya ito at mabilis na tumakbo palabas ng Adventurers Guild, lumapag at nagmadali patungo sa Medical Center. Nakita ng receptionist ang halimaw habang ito ay nakarating na sa gitna ng lungsod. Sinabi ni Marak na kalimutan muna iyon. Dapat niyang sabihin ang lokasyon ni Pierre. Ginawa niya ito at natagpuan nila itong safe at maayos na nagpapahinga. Puna ni Marak na hindi niya pwedeng mamatay si Pierre matapos niyang mailigtas ang buhay nito. Kinuha niya ito at hiniling sa receptionist na humawak sa kanya dahil hindi na niya kayang dalhin siya ng dalawang kamay. Ginawa niya ito at muling tumakbo sila. Idinagdag niya na may isang lihim na daanan, at itinuro ito, na nagsasabang magdadala ito sa labas ng Greece, ngunit nakakandado ang pinto. Gayunpaman, hindi ito hamon para sa kanya, dahil sinipa niya ang pinto. Puna ng receptionist ang kanyang lakas. Inilapag ni Marak siya, na nagsasabang kung lumala ang sitwasyon, dapat kunin niya si Pierre at tumakbo. Kailangan niyang sumaklolo. Dumating siya sa lugar ng labanan at nakita si Corno, na malubha na ang mga sugat. Tinanong ni Marak kung nasaan ang ibang mga pari, at sinabi niya na patay na si Patina, naganap na nawala ang kanang braso at binti. Tinanong din niya si Corno kung may paraan para talunin ang halimaw. Nagsalita siya sa kanyang huling sandali. Ang tanging paraan para talunin ang halimaw ay gamit ang puting espada, ang relikyang dala nila. Naitusok ito ni Orvis sa ulo ng halimaw. Kung kukunin niya ang espadang iyon at itutusok sa utak, dapat itong mamatay. Matapos masabi ang mga salitang ito, namatay siya. Kinolekta ni Merrick mula sa kanya, at nakakuha ng 100 divinities. Ipinalaban ni Orvis ang demonyo at tinamaan ang espada gamit ang kanyang martilyo, na nagpatimon nito. Napansin ito ni Marak at tumalon din dito, at nakita ang puting espada na ginagamit ni Orvis. Ngunit biglang gamulong ng buong lakas ang halimaw, at naibato si Merrick. Nag-aalala ang kanyang ina sa kanya, ngunit sinabi niyang ayos lang siya. Mukhang ngumiti ang kapalaran sa kanya, dahil naibato siya mismo sa tabi ng banal na relikya na kanilang ginagamit. Kinuha niya ito at hiniling sa kanyang ina na bigyan siya ng isa pang awtoridad. Ginawa niya ito at nakakuha si Merrick ng 10,000 authority points. Tinanong ni Merrick kung anong selyo ang na-lift ngayon, at mukhang mas malayo na ang maaaring puntahan ng ina mula sa kanyang lokasyon.
Nagbiro siya na medyo maliit ang epekto. Nagdasal muli siya sa ina at inalok ito ng 10,000 divinities kapalit ng isang bagong awtoridad. Mukhang ngayon ay nakuha niya ang text of corruption, na ang mga epekto ay simple ngunit makapangyarihan. Sa sandaling ito ay I-activate, lumilitaw ang metapisikal na berdeng mga tato sa buong kanyang katawan at pinalakas ang kanyang pisikal na kakayahan. Puna niya na magiging kapaki-pakinabang ito sa sitwasyong ito. Habang nagagamot din ang kanyang nabaling binti, nakita niya si Orva sa tabi niya, na naisip na naibato rin siya noong panahong iyon, ngunit hindi siya nakaligtas. Kinolekta siya ni Marak, at nakakuha ng 1,000 divinities. Nagwawala pa rin ang demonyo, at napansin ni Marak na kakaiba ito dahil ang mga taong nagpalabas ng galit nito, ang mga pari, ay patay na at hindi na dapat ito magawa. Akala niya ay hindi mga nilalang na sumusunod sa instincts ang mga demonyo. Ngunit pagkatapos ay may nakita siya at inactivate ang text of corruption, na nagsasabi sa kanyang ina na maaaring mag-uga ng kaunti. Nagmadali siya sa lokasyon ng demonyo at tumalon ng malayong distansya. Sinubukan nitong hitihin siya, ngunit mabilis siya at umiwas. Umakyat siya sa demonyo at nakita ang espada, ngunit biglang sinubukan ng halimaw na gawin ang parehong paggalaw para ibato siya muli, ngunit hindi gagana ang parehong trick dahil tumalon si Marak at lumayo. Hindi siya tinamaan ng atake, ngunit may kaunting dugo na lumabas sa kanyang bibig, na nagsasabang mas mabilis ito kaysa sa inaasahan. Habang umaakyat muli sa halimaw, napansin niya na kapag ginamit ang text of corruption, ang kanyang katawan ay nagsisimulang mabulok mula sa loob. Kaya, dapat niyang tapusin ito ng mabilis. Tumalon siya at hinawakan ang espada. Naalala ang sinabi ni Corno na itulak ang espada. Gayunpaman, kabaligtaran ang ginawa niya, at hinailan niya ito palabas, na nagdulot ng sinag ng asul na ilaw na lumabas mula sa sugat, at nawala ang demonyo sa isang sabog ng liwanag. Naiwan si Lord Tridon sa lugar ng halimaw, at tinanong siya ni Marak kung gising na siya ngayon. Sinabi ng Lord na isang tunay na pagpapala ang makilala siya. Sinabi ni Marak na hindi na kailangan iyon dahil pinipigilan ng espada ang kanyang isip. Iniabot niya ang kanyang kamay, at sinabi ng Lord na ang 2 gintong halaga ng tulong ay tiyak na sulit. Sa lugar kung saan pinugutan ng ulo si Merek, hinanap ng bughaw na buhok na priestess ang kanyang katawan sa tulong ng ranger na gumawa nito. Gayunpaman, wala doon ang katawan, at sinabi ng ranger na malamang ay hinayla ito palabas ng mga halimaw o mababangas na hayop. Sinabi ng priestess na posible iyon at pinasalamatan siya sa tulong, ngunit tinanong din niya ang pangalan ng bawat kalapit na lungsod. Nagkukunwari, si Merek ay pinangunahan ng isang butler na nagturo sa kanya sa mga guho patungo sa isang kalapit na bahay kung saan siya ay buong puso na tinanggap ni Tridon, na nagsasabang tumatanda ng pangit tuwing nakikita niya siya. Nagpasalamat si Marak, at sinabi ni Tridon na siya ang kanilang demon slaughterer. Walang paraan upang maipahayag ang kanyang pasasalamat. Nagbiro si Marak na buhay at maayos ang demonyo sa harap niya, at nagbiro rin si Tridon na kailangan din niyang mabuhay. Hindi siya nagkakamali. Iniisip ni Marak ang nangyari. Matapos ang lahat, ibinahagi ni Lord Tridon sa bayan na siya ang pumuksa sa Great Demon na lumitaw at siya rin ang nagligtas sa Lord. Bilang resulta, binigyan siya ng palayaw na Demon Slaughterer, kahit na hindi ito talaga bagay sa kanya. At si Aaron, ang receptionist, ay may espesyal na pagmamahal sa palayaw na iyon. Kaya, tumanggi siyang itigil ang pagtawag sa kanya yun sa publiko, na kumukuha ng atensyon ng lahat sa paligid at papuri ng papuri. Malinaw na hindi niya ito gusto. Kausap ni Mark si Tridon, na nagsasabang kakaiba makita ang kanyang prosthetic na braso at binti na gumagalaw ng maayos. Sinabi niya na ganito lang siya gumalaw sa harap niya. Humihingkod siya kapag kasama ang ibang tao, ngunit upang gumalaw ng natural na ganito, kailangan niyang magbayad ng malaking halaga. Nagtaka si Marak kung ano ito, at sinabi ni Tridon na ang mga buhok sa kanyang ulo ay mawawalan ng lakas at magsisimulang malagas. Sa loob ng ilang buwan, haharapin niya ang kalbo. Nai-imagine ito ni Marne at umiyak. Tinanong din niya kung may 1 linggo siyang oras, at meron nga. Sinabi ni Tridon na nakatanggap siya ng trabaho na partikular na hiniling para kay Merek. May kinalaman ito sa mga banal na relikya ng sinaunang imperyo. Ang gantimpala ay 5 buong nips ng ginto, bayad na rin ng maaga. At kung itinuring nila na siya ay isang malaking tulong,
ibibigay nila sa kanya ang isa sa mga hindi natuklasang relikya. Mukhang minahan ng ginto ito para kay Merrick. Kaya tinanggap niya ang trabaho. Iniisip niya ang sinaunang imperyo. Tinapos nila ang panahon ng mga distraught na mage at nagdala ng pagkakaisa sa kontinente. At sa kanilang kasalukuyang edad kung saan na-recreate na ang kanilang teknolohiya, ang mga banal na relikyang iyon ay kilala bilang mahalagang kayamanan na naglalaman ng makapangyarihang mga kakayahan. Sa madaling salita, karamihan sa mga item na itinuturing na high-ranking ay talagang mga relikya ng sinaunang imperyo. Binati ni Marak ang grupo na kanyang sasamahan. Ang humiling ng trabahong ito, si Carmen Valtes, ay nag-alok ng isang pakikipagkamay, at napansin ni Merrick ang kanyang pangalan. Sinabi ni Carmen na tama ang iniisip niya. Si Anthony Valtos ng Black Wolves ay ang kanyang ama. Siya ay kanyang anak sa labas. Akala ni Marak na ang isang prinsipyo na lalaki tulad ni Anthony ay walang ibang relasyon pagkatapos mawala ang kanyang asawa, ngunit hindi naaangkop na buksan ang paksa. Hiniling ni Marak sa kanya na ipakilala ang mga tao sa likuran niya, at ginawa ito ni Carmen. Ang mage na may robe ay si Tanisa. Siya ang gabay, at si Sukas, na bahagi ng Unicorn Tribe, ay isang malaking lalaki. Nakipagkamay si Sukas kay Marne, na tinatawag siyang Demon Slaughterer. Sinabi ni Marne na nahihiya siya kapag tinawag siya yun, ngunit tumutol si Sugas sa pamamagitan ng pagsasabing walang dapat ikahiya. Ito ay isang makapangyarihang papuri na kanyang nakamit. Nagsalita si Carmen na ngayong nagpakilala na sila, dapat na silang umalis dahil aabutin ng 2 araw upang maabot ang lugar. Makakampo sila at magpapahinga sa gabi. Hindi natutulog sina Carmen at Marnak. Sinabi ni Marak na sapat na ang kanyang tulog at hindi siya pagod. Maraming oras hanggang sa pagsikat ng araw, tinanong siya ni Carmen kung may mga kawili-wiling kwento siya. Sigurado siyang ang isang tulad ni Marak ay nakilala ang kanyang makatarungang bahagi ng mga babae sa kanyang buhay. Sinabi ni Marak na wala siya. Para lang siyang sariwang nyebe. Sa halip, tinanong ni Carmen kung anong uri ng babae ang gusto niya, at sinabi niya na gusto niya ang mga babaeng mas G. Osto ang nasa kanyang tabi. Sumang-ayon si Carmen, na nagsasabang walang mas maganda kaysa sa makita ang iyong ginang na payapang natutulog sa iyong tabi. Ngunit personal, naniniwala siya na ang puso ng isang babae ang pinakamahalaga, at sumang-ayon ang ina. Naniniwala siya na ang puso ay nasa loob ng iyong dibdib, at upang ang iyong puso ay maging malugod, ang iyong dibdib ay dapat na sapat na malaki upang suportahan ito. Si Carmen ay isang lalaki na mahilig sa mga babaeng malaki ang dibdib. Sinabi ni Marak na hindi masamang magkaroon ng malinaw na pananaw sa kung ano ang gusto niya, ngunit hindi niya dapat pag-usapan ito sa harap ng mga babae. Sinabi ni Carmen na syempre hindi niya gagawin. Sinasabi lang niya ito dahil kasama niya siya. Idinagdag din niya na tuwing nakikipag-usap siya kay Marak, parang nakikipag-usap siya sa isang matandang kaibigan. Sinabi rin ni Marak, at ginugol nila ang buong gabi sa pakikipag-usap, na ikinadismaya ng ina. Kinabukasan, nakarating sila sa mga guho at may hawak na susi si Tisa na nagsasabang bubuksan niya ang daan. Naisip ni Marak na napakadaling pumasok sa mga guho dahil kailangan lang nilang hanapin ang susi at lumipat sa mga coordinate na nakasulat dito. Pagkatapos, binasa nila ang passage na nakasulat sa sinaunang wika sa susi. Sa paggawa niyon, ang susi ay isinuot at ni-turn. Gayunpaman, tanging mga mage lang ang makakabasa ng sinaunang teksto. Kaya, ang kanilang papel sa isang paggalugad na tulad nito ay kailangang-kailangan. Siya ay isang pagbubukod, dahil siya ay isang player at may kakayahan din sila nito. Ngunit itinatago niya ito dahil sa mundong ito kung saan wala siyang kaugnayan, ang susi ay masyadong mahirap makuha. Pumasok sila sa mga guho at napansin ni Carmen kung gaano kaganda ang pagpreserbo ng lugar na ito, mas mahusay kaysa sa karamihan ng mga guho. Tumangala si Marak, na naisip na sa wakas ay nakuha niya ang pagkakataon na makapasok sa mga guho na nakita lang niya sa mga larawan dati. Talagang namangha siya. Nakita ng mage ang kanyang reaksyon at nangiwi. Pumasok sila sa pangunahing gusali kung saan nakatayo ang isang matangking pinto na may nakasulat na sinaunang teksto. Napansin ng mage na kailangan nila ng imperial na dugo para makalusot. Kung hindi, dapat silang maghanda para sa labanan. Dahan-daang bumukas ang pinto at isang hukbo ng mga nilalang ang sumugod sa kanila.
Si Sukos ang unang umatake, at hindi malayo si Tanisa habang pinaputok niya ang isang malaking bilang ng mga ito sa isang spell. Hinugot ni Marak ang kanyang blade at nagsimulang pumutol sa kanila. Biglang sinabihan siya ng ina na mag-ingat sa likuran, at mabilis niyang na-block ang blade ng huling nilalang. Biglang tumusok ang isang arrow sa ulo nito, at kaagad namatay. Nagpasalamat si Marak kay Carmen sa pagtulong. Biglang may narinig siyang kaguluhan habang sinisigawan ni Sukos si Tanisa sa paggamit ng kanyang mga spell ng walang ingat. Napansin niya na ito ang pinakamabilis na paraan at lahat ng mga nilalang ay namatay sa huli. Kaya, ano ang problema? Nagsikap si Sukos na may sabihin sa kanya, ngunit pinigilan siya ni Carmen, at dahil dito, naupo ito sa sulok, galit na galit pa rin. Pinuri ni Carmen si Merrick sa kanyang kakayahan, aniya, bagay sa kanya ang titulong Demon Slayer. Humingi ng paumanhin si Marak sa pagpapakita ng ganong kalupitang kilos bilang isang pari. Pinuri rin niya ang galing ni Carmen sa pana, at sinabi naman nito na sinanay niya ito mula pa noong bata pa siya. Biglang sinabi ni Tanisa na dapat nang magtungo sa susunod na lugar dahil marami pa siyang mana. Narinig ito ni Sukos at napuno ng galit, aniya, halos wala silang pahinga. Baka hindi kailangan ni Tanisa ng pahinga dahil gumagamit lang siya ng mga spell, ngunit para sa mga melee fighter tulad niya, apakahalaga ng pahinga. Idinagdag ni Tanisa na sang-ayon naman ang lahat sa kanya. At sa puntong ito, mukhang naghahanap na lang siya ng gulo. Inutusan sila ni Carmen na magpahinga muna bago magtungo sa susunod na lugar at doon na nagwakas ang usapan. Naisip ni Marak na karamihan sa mga mage sa mundo ay karaniwang mayabang at lubhang bastos. Madaling maging mage sapagkat isinilang ka na rito. Bagamat may pagkakaiba mula tao sa tao, ang mga isinilang na may mana ay nagigising sa kapangyarihan kapag umabot na sa tiyak na edad. Kapag nangyari ito, ang kaalaman tungkol sa sinaunang wika ay biglang pumapasok sa kanilang utak. Kaya, natututo sila ng mga sinaunang spell gamit ang mana na nakakawasak sa mga batas ng mundo. Kaya, muling isinisilang sila bilang isang mage. Ayaw nilang matuto ng mga bagong bagay, gayunpaman, dahil punong-puno na ang kanilang mga ulo ng kaalaman. Dahil dito, karamihan sa mga mage ay nagiging matatag ang kalooban at mangmang, kaya nag-aasal parang mga tanga. Ngunit napansin ni Merrick na kahit na sa mga mage, itinuturing siyang mas may magandang asal kaysa sa karamihan. Pagkatapos nilang magpahinga, sinabi ni Carmen na dapat nang pumunta sa susunod na lugar. Biglang nagbanggaan ang mga pader at sumulpot ang isang dambuhalang metal na golem. Idinagdag ni Marne na masyadong mahina ang mga kalaban kanina para sa isang ruwina tulad nito. Mukhang ito ang tunay na kaaway. Hinimok sila ni Tanisa na umurong at sinimulan niyang mag-cast ng spell na nagpapaalog sa lupa. Tiningnan siya ng golem at biglang nagniningning ang asul na hiyas nito. Natano ito ni Carmen at minadali siyang umalis sa kinaroroonan. Sa sandaling iyon, pinaputok ng golem ang isang sinag sa kisame ng silid. Naantala si Tanisa, at nagbigay ito ng sapat na oras para lumapit ang golem. At sa isang suntok, pinulbos niya ito, at walang natira. Sa kabiglaanan ni Sukos, sinigawan siya ni Marak na umalis sa daan, ngunit huli na nang hampasin siya ng golem sa pader, at namatay kaagad. Tinanong ni Marak si Carmen kung gusto niyang mabuhay, at kung oo, ibaba niya ang kanyang baba. Bigla niyang sinuntok si Carmen at tinawag ang isang corrupt beast para harapin ang golem. Nagsimulang maglaban ang mga higanti at sinipsip ni Merrick ang divinity ni Sukos at Tanisa. Inilagay niya si Carmen sa isang sulok at naisip na mahaba-habang panahon ang aabutin bago matapos ng corruption beast ang laban ng mag-isa. Kaya, binuksan niya ang kanyang text of corruption at sumugod. Idinagdag niya na ang tunay niyang target ay ang asul na hiyas na nakakabit sa ulo ng golem. Sapagkat kapag pinagputol-putol niya iyon, tiyak na may mangyayari. Tumalon siya sa corruption beast, at binigyan niya ito ng sapat na puwang para matamaan ang kristal. At pinagputol-putol niya ito. Nawala ang golem at naisip ni Marak na tapos na siguro ito. Binati rin niya ang halimaw, panandalian lang ang kanyang tagumpay, sapagkat biglang sumulpot ang maraming golem mula sa wala. Maya-maya, nagising si Carmen at tinanong kung patay na ang kanilang mga kasama. Sinabi ni Marak na oo, sa kasamaang palad. Sinabi ni Carmen na mga bagong upol lang sila at pareho silang namatay dahil sa kanyang kasakiman.
Idinagdag ni Marak na para doon sila inupa. Alam na nila ang maaaring mangyari sa isang eksplorasyong tulad nito, kaya hindi niya dapat sisihin ang kanyang sarili. Napansin din niya na lampas na sila sa backdoor, at nagtaka si Carmen. Nais niyang itanong kung paano, ngunit naalala niya na sinuntok siya nito kanina para itago ito, kaya hindi niya ito itatanong. Sinabi rin niya na ngayon ay may utang na siya kay Marak, isang utang na sana'y mabayaran niya balang araw. Buong puso itong tinanggap ni Marak at sinabing dapat nang magtungo sa susunod na lugar sapagkat hindi niya natalo ang lahat ng mga metal na golem. Mukhang may bahid ng katotohanan ang kanyang sinabi sapagkat iniwan niya ang Corruption Beast para yumako ng atensyon at itinapon si Carmen sa silid, at bahagya na lang siyang nakatakas, nakarating sila sa isang pinto, ang dulo ng mga ruwina. Sa loob ng silid, may dalawang kayamanan, isang espada, at isang kwintas. Sinabi ni Carmen na may pakiusap siya. Pwede bang makuha niya ang kwintas at bibigyan niya ito ng malaking gantimpala? Tinanong ni Merrick kung ano ang kakayahan nito, at sinabi ni Carmen na ang kwintas ay tinatawag na Bloodline Pathfinder. Kapag nagwiwisik ng kaunting dugo dito at naisip ang isang lahi, gagamitin ng kwintas ang dugo para ituro ang direksyon ng nasabing lahi. Naisip ito ni Marnie at ngumiti, at pinatunayan ni Carmen ang kanyang hinala. Hinahanap niya ang kanyang ina na hindi pa niya nakikilala. Hiningi ni Merrick na kunin ang espada bilang kapalit, lumabas sila at pareho nilang napansin na bahagya silang nakalabas sa mga ruwina. Tinanggal ni Carmen ang kwintas at hiningi kay Merrick na basbasan ito dahil pari siya. Ginawa niya ito, at kitang-kina na peke lang. Pinutol ni Carmen ang kanyang sarili ng bahagya at inilagay ang dugo sa kwintas. Biglang naglabas ito ng sinag ng pulang ilaw at humubog ang dugo, paturo sa isang direksyon. Natutuwa si Carmen na buhay pa ang kanyang ina at binati siya ni Marak. Nagpasalamat ng labis si Carmen, aniya, tiyak na babayaran niya ang utang na ito. Sinabi rin niya na may isa pa siyang hihilingin. Gusto niyang magtulungan na sila mula ngayon, hanggang sa makilala niya ang kanyang ina. At dahil papunta naman siya sa kanluran, pwede silang bumisita sa kabisera para mabayaran siya sa trabaho. Ngumiti si Marak, at naisip na gusto niyang tanggapin, ngunit tiyak na mababasa kaagad nito ang kanyang intensyon. Nag-isip siya ng nag-isip, at ikinabahala ni Carmen ang kawalan ng sagot. Ngumisi si Marks at hinawakan ang kanyang kamay, aniya, buong puso niyang susuportahan ito sa paghahanap sa kanyang ina. Kinabukasan, medyo galit si Aaron na aalis na siya. Binigyan niya ito ng silver mercenary plate, aniya, mas mabilis itong lumabas kaysa inaasahan. Nagpasalamat si Merrick, ngunit ayaw niyang marinig iyon. Sa halip, dapat sabihin niya, see you soon, parang pangako. Humingi ng tawad si Merrick sa kanyang isip, aniya, palaboy ang kanyang buhay, kaya hindi niya magagampanan ang pangakong ito. Napabuntong hininga ito, aniya, kapag nagpatuloy siya sa pamumuhay na ganito, hindi siya magkaka-girlfriend at mamatay ng mag-isa. Kaya, sinabi niya, see you soon, na lang. At idinagdag na mas mabilis darating ang pagkakataong magkita sila kaysa inaasahan niya, tinanong ni Marak kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit pinatahimik siya nito, aniya, parusa ito sa pag-alis. Nakipag-usap si Merrick sa Lord, na ngayon ay kasing kalbo ng itlog, ngunit itinuturing niya itong mas tunay na anyo ng pagkatao. Sinabi rin ng Lord na dahil papunta siya sa kabisera, bibigyan niya ito ng recommendation letter. Aniya, sana may maibayad siya, ngunit siya'y lubhang naghihirap dahil kailangan niyang bayaran ang lahat ng pag-aayos dito sa Greece. Ngunit magiging kapaki-pakinabang ang liham sapagkat kapag ibinigay niya ito sa isang kaibigan, tutulong iyon. Napansin din niya na dapat humingi lang siya ng tulong kung talagang kinakailangan sapagkat mahirap pakisamahan ang taong iyon. Nagpasalamat si Marak sa regalo at sinabi ng Lord na ituring niya itong isang anyo ng pasasalamat. Hiniling rin niyang maging masaya ang kanyang buhay at ito'y masyadong maikli para hindi enjoyan. Pagkalipas ng ilang araw, nasa landas pa rin sina Carmen at Marak, at napansin nilang aabutin ng kalahating araw bago makarating sa susunod na bayan. Iniisip ni Marak ang tungkol dito. Pinayagan lang siya ng ina na maglakbay kasama si Carmen dahil 3.5 rated human ito. Kung maaani niya ito, makakakuha siya ng 10,000 divinity, ibig sabihin, makakakuha siya ng isa pang authority.
May potensyal umabot sa 4 ang fingers, ngunit personal, gusto lang niya ang kanyang personalidad at mas gusto niyang buhay ito. Biglang hinugot niya ang kanyang espada at sinabing may dugo na napakalapit at mabilis na lumalapit. Biglang sumulpot mula sa lupa ang isang dambuhalang snow spider, handang mangginain. Sinikap gumanti ni Carmen ng mga palaso, ngunit habang sasalakayin siya ng gagamba, pumasok si Merrick, at pinutol ang ilan sa mga binti nito. Napansin niya na kailangan niyang humanap ng lugar para linisin ang espadang ito sa susunod na gamitin niya. Sinuntok niya muli ang gagamba. Aniya, sobrang pagsabog ng dugo at laman, sagis, bumisikta ang priestess sa Lord at humingi ito ng paumanhin sa kasalukuyang kalagayan ng mansyon. Ibinigay niya ang isang drawing at tinanong kung nakita na niya ang taong ito. Magaspang ang pagkakaguhit at kahawig ni Merrick at tinanong ng Lord kung bakit niya gustong makita ito. Sinabi niya na ito'y para sa personal na dahilan. Sinabi niyang hindi pa at dapat umalis na ito sapagkat abala siya. Naisip niya na tiyak na hindi maganda ang intensyon nito sa paghahanap. Nagsimulang maghiwa ng mga gagamba sina Carmen at Merrick sa ilalim ng utos ni Carmen sapagkat gusto niya ang venom sacs ng lahat ng ito. Napansin niya na maganda ang mga ito sa iba't ibang sitwasyon. Magagamit din ang mga ito bilang lason at mabibili ng mataas sa pamilihan. Tinanong ni Marak kung paano niya alam ang lahat ng ito at sinabi ni Carmen na nakilahok siya sa maraming monster hunts kaya marami siyang pagsasanay. Sinabi ni Marak na aalagaan niya ang mga ito sapagkat puno na siya ng dugo. Napansin ni Carmen na may ilang daan pa sa pagitan nila at Kelton, kaya tuturuan niya ito at magagawa nila itong magkasama. Nang maglaon, dumating sila sa mga tarangkahan ng bayan, at nagtaka ang isang gwardya at tinanong kay kung paano sila nakarating doon. Nagtaka sila kung ano ang ibig niyang sabihin, at sinabi ng gwardya na nakasara ang bayan sa loob ng 3 araw dahil sa mga halimaw. Hiningi nila ang mga detalye at sinabi ng gwardya na mas laganap na ang mga atake ng halimaw at walang natatagpo ang mga bangkay. Nahanap itong kakaiba ni Carmen sapagkat snow spider ang sumalakay sa kanila at napakahirap para sa mga nilalang na iyon na walang iwanan kahit ano. Dumating ang isa pang gwardya at sinabi na nais silang makita ng Lord. Ginawa nila ito at tinanggap sila ng Lord ng buong puso, alam ang reputasyon nito bilang isang demon slayer. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa sitwasyon ng halimaw at napansin ng Lord na isang worshipper ng evil spirit ang nag-oorganisa nito. Napansin ni Marne na hindi magagawa ng isa lang na isara ang mga tarangkahan ng isang buong lungsod. At napansin ng Lord na nahinuhan ng ibang mga pari na may hindi bababa sa 4 na sekta ang gumagawa nito. Sinabi rin niya na isang karaniwang bayan lang ang Kelton at walang kapansin-pansin na nagaganap. Kaya bakit may hindi bababa sa 4 na sekta na nagtatrabaho rito? Sinabi rin niya na ang Kelton ay isang karaniwang bayan na walang anumang kapansin-pansing nangyayari. Kaya bakit sila naging target? Marami silang supply at maganda ang morale ng mga tropa. Ngunit ang problema ay hindi alam ng ibang mga lungsod ang sitwasyon. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nila ng isang taong pupunta at magpapalaganap ng balita sa ibang mga lungsod. Para na ring isang suicide mission sa puntong ito. Sinabi ni Mar na tutulong siya ng hanggat makakaya. Maya-maya ay pumunta siya sa kanyang kwarto kung saan siya kinagalitan ng ina dahil sa pagtanggap sa trabaho. Napansin ni Merrick na nakatanggap din sila ng isang bagay na maaari niyang panglinis ng espada at bihira itong makita dito sapagkat ito ay mula sa mga rehiyon ng disyerto. Naisip niya na ang totoong dahilan kung bakit niya ito tinanggap ay dahil naisip niya na ito ay maaaring isang babalan na magsisimula na ang pangunahing misyon. Ang dahilan kung bakit niya napagpasyahan iyon ay dahil 4 na magkakaibang sekta ang nagtutulungan. Napansin niya na ang titulong, Evil Spirit, ang mga nilalang na sinasamba ng mga sektang ito, ay mukhang nakakatakot, ngunit wala namang tunay na kahulugan. Ito ay isang titulo lamang na ibinabato ng mga pangunahing Diyos sa ibang Diyos, na nagreresulta sa pagbuo ng isang stigma. Gayunpaman, isang bagay ang sigurado. Kabilang sa mga sumasamba sa mga masasamang espiritu, halos wala sa kanila ang matino ang pag-iisip. Kaya, hindi tulad ng mga sekta sa ilalim ng mga pangunahing Diyos, ang mga sekta na naglilingkod sa masasamang espiritu ay bihirang magtulungan. Kaya, ang 4 sa kanila na nagtutulungan ay talagang hindi pangkaraniwan. Maya-maya, sumakay sila papunta sa isa pang bayan,
ngunit inatake ng mga gagamba at ng napakaraming iba pang mga nilalang. Ngumisi si Marak at sinabi kay Carmen na kukunin niya ang kanilang atensyon. Nagtaka siya sa kanyang desisyon, na nagsasabing mapanganib ito kahit para sa kanya. Napansin ni Merrick na mahuhuli sila kung magpapatuloy ito. Ibinalibag niya ang sarili mula sa kabayo, na napapansing maghihintay siya ng reinforcement. Sumigaw si Carmen para sa kanya, ngunit ngumiti lang ito at tinanong kung mukha ba siyang astig habang sinasabi iyon. Bumagsak siya sa nyebe at napansin ng ina ang kanyang kakaibang pag-arte. Ngumiti siya, na nagsasabing ituturing niya iyon bilang isang papuri. Sinabi rin niya na dapat simulan na nilang hanapin ang mga mananamba na iyon dahil hindi sila maaaring magtago magpakailanman. Pumalaot si Marak at pinagputol-putol ang mga halimaw sa kalit kanan, na nag-iiwan ng kanilang mga bangkay sa isang dagat ng dugo. Napansin niya na kung madalas ang madumihan, baka kailanganin na niyang magdala ng paligon. Sumang-ayon ang ina. Naglakad si Marak patungo sa isang pagbukas ng kuweba at napansin na malamang alam na nila na paparating siya, ngunit hindi siya binabati. Medyo bastos. Sa loob, natagpuan niya ang mga bagay na nawawala sa mga inatake ang kariton, na napapansing dinala ito rito ng mga halimaw. Natagpuan din niya ang isang katawan na sinipsip na tuyo ng isang snow spider. Napansin ni Merrick na naiintindihan niya kapag ang isang tao ay nasisiyahan sa isang masarap na pagkain, ngunit ang gamitin ng mga tira bilang dekorasyon ay isang kakaibang pagpipilian sa disenyo. Hinimok siya ng ina na huwag magpabaya, ngunit siniguro niya na hindi siya magpapabaya, ngunit nagtaka rin siya kung ilang tao ang nakuha nilang makain. Masyadong maraming katawan para makain nila sa loob ng 3 araw, kaya baka nagpapalaki sila ng supling. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa natagpuan niya ang isang malaking kuweba, na napapansing malalaki rin ang mga tunnel. Ngumiti si Marak, na napapansing marami ring pagkadyos dito. Lumabas ang malaking gagamba at sumalimbay sa kanya habang ang kanyang mga anak ay bumababa mula sa mga dingding. Ang malaking gagamba ay kumilos at hiniling ni Merrick sa ina na gumuhit ng isang linya ng katiwalian para sa kanya. Ginawa niya ito at ipinatawag din ang halimaw ng katiwalian, na napapansing ang halimaw na kumakain ng tao na ito ay iaalay para sa kanya. Kumilos ang halimaw at nanakit ng malakas sa gagamba. Pinaganya rin ni Merrick ang text of corruption, ngunit hindi pa tapos ang gagamba dahil nag-counterattack ito. At itinulak ang halimaw sa dingding. Patuloy silang nakikipaglaban at napansin na halos doble ito sa laki ng halimaw, kaya kailangan niyang tumulong sa anumang paraan. Pinagputol-putol niya ang iba pang mga gagamba at naisip na naramdaman niya ang enerhiya na nagmumula sa loob ng katawan ng reyna ng gagamba. Kaya, dapat siguraduhin niyang hindi masira ito. Bigla, inatake siya ng isang gagamba mula sa likuran at pinutol niya ito sa kalahati. Nagbigay ito sa kanya ng ideya na huwag sayangin ang pagkadyos sa katawan ng reyna. Kailangan lang niyang putulin ang lahat ng mga binti nito. Inutusan niya ang halimaw ng katiwalian na tumakbo ng diretsyo dahil tutulungan niya ito, ngunit dapat tiyakin itong pigilan ang reyna na gumalaw. Ginawa ito ng halimaw at hinawakan ang kaya niya at tumakbo si Marak sa dingding at sumibad pababa. Napansin na ang reyna ay isang gagamba lamang, kaya ang kailangan lang niyang gawin ay putulin ang pinakamanipis na bahagi ng katawan nito. Pinaslang niya ng paulit-ulit ang bahaging iyon, at ang reyna ay umalangaw-ngaw sa sakit. Nakarating siya sa huling bahagi at sa isang malakas na hampas ay pinutol niya ang reyna sa kalahati. Ang halimaw ay hinawakan ang itaas na kalahati ng katawan nito at ibinagsak sa lupa at lumapag si Merrick. Ang halimaw ay galit na tumingin din sa kanya, kaya humingi siya ng tawad sa pag-iwan dito dati, at tila napayapa ang halimaw sa pagkakataong ito. Isang babae ang lumabas sa bibig ng reyna, na nagmumura habang ginagawa ito. Marahang ngumiti si Marks at napansin na alam niyang may tao sa loob. Ipinagtanong ng babae kung sino siya upang sirain ang kanyang mga plano ng ganito. Hindi ba't siya ay isa ring tagasunod ng isang masamang espiritu tulad niya? Alam ba niya kung gaano katagal bago niya na-control ang bagay na ito? Itinanong ni Marne sa kanya kung ano ang layunin ng pagpapaligid sa Kelton, ngunit ayaw niyang sagutin, kaya tinusok lang niya ito ng kanyang espada. Ang kanyang mukha ay hindi masyadong maganda ngayon at ipinagtanong niya kung bakit niya pinaliligiran ang Kelton. Sumigaw siya na masakit, ngunit wala siyang pakialam at nagtanong muli.
Ngumisi siya ng masama at sinabing hindi niya sasabihin kahit mamatay siya. Ngumiti si Marak at iginalang ang kanyang mga hiling. Pinutol niya ng malinis ang kanyang ulo, nakakuha ng 1,000 pagkadyos at nagtaka kung ilang mananamba ang magsasabi sa kanila ng katotohanan sa likod ng lahat. Iniisip ng ina na may hindi bababa sa higit sa 3, kaya pinili niyang maniwala na may 4. Naglakad pabalik si Merrick sa Kelton, ngunit natagpuan itong nasusunog. Sa loob, tila namatay ang Panginoon ng isang kakilakilabot na kamatayan habang isang babae roon ang nagsabing sayang nila ang mahal. Agang oras para makarating sa baboy na ito. Nagtanong ang isang lalaki kung maaari silang gumamit ng inkarnasyon, ngunit napansin ng isang babaeng may eye patch na ito ay hindi matatag at hindi madaling kunin ang pagkadyos mula sa mga buhay na nilalang. At higit sa rito, nawalan din sila ng ilang mga daga dahil sa isang tao dito. Nagalit ang babae at napansin na ginawa niya ang lahat ng makakaya, ngunit ang mga monghe sa sektang nagtuturo ay patuloy na ginambala siya. Sana nagpadala si Ayla sa kanila ng ilang mga gagamba. Napansin din niya na dapat nahuli nila ang lalaking nakalabas. Napansin din ng babaeng may eye patch na wala pa rito si Ayla. At hindi ito ang unang beses na ginawa niya ito. Ngunit kahit natutulungan niya sila ng ilang mga gagamba, maglalaro lang sana siya sa mga katawan. Hinimok ng lalaki na itigil ang awayan dahil walang magandang may dudulot ito. At dahil nakalabas iyon, madidepensahan ang mga tropa para habulin sila sa lalong madaling panahon. Maraming taon din nilang inilaan sa planong ito, kaya kailangan itong magtagumpay. Napansin ng babae na maraming taon din niyang inilaan dito, ngunit hindi niya matanggap ang pintas mula sa kanya. Sa palagay ba nila pinakawalan niya ito dahil gusto niya? Bakit nila siya sinisigawan dahil sa pagkawalan ng isang hamak na daga? At ano ito? Nakalimutan na ba niyang maglaro sa kanya kagabi o ano? Ang babaeng may eye patch, nasawa na sa lahat ng ito, ay umalis. At iginiit ng lalaki na ang babaeng sumisigaw sa buong panahon, si Parna, ay tumigil. Sisiguraduhin niyang pananagutan ni Ayla ang pagkawalan ng mga daga. Ngumiti siya at napansin na sapat na iyon para sa kanya. Ngunit noon ay lumipad ang ulo ng babaeng may eye patch ng malinis habang pinuputol ito ni Merrick. Lumipat siya sa lalaki at pinutol ito sa kalahati. Napansin niya na medyo hindi patas para sa kanilang postahan na pumatay ng dalawa ng walang pagtatanong, ngunit ang mga taong ito ay nakakamanipula ng awtoridad, kaya mas mabuti ang ligtas kaysa sa paumanhin, tama. Nagtaka si Parna kung bakit ang siraulo na ito ay nakikipag-usap sa sarili. At tiningnan niya ito habang dahan-daang nagre-regenerate mula sa text of corruption. Ngumiti si Merrick at tinanong siya ng isang masyadong katulad na tanong. Ano ang layunin ng pagpapaligid sa Kelton? Lumabas sila kung saan ipinakita ni Parna sa kanya ang isang masa ng lumalagong laman. Napansin niya na ipinaliwanag niya ang lahat sa sandaling itinanong niya, at ang kwento ay medyo simple. Ginamit nila ang lahat ng tao sa lungsod bilang isang sakripisyo upang lumikha ng bolang ito ng pagkadyos na tinatawag na inkarnasyon. Upang magawa ang lahat ng ito, nagtago sila sa loob ng lungsod sa huling 3 taon. At kahit na kailangan pa ito ng hindi bababa sa 5 araw na paghahanda, wala silang magawa kundi magmadali sa mga plano dahil sa matagumpay na pagtakas ni Carmen. Pinatakbo ni Marak ang kanyang chainsword, na ikinadismaya ni Parna, na nagtanong sa kanya kung ano ang balak niyang gawin. Sinabi niya na nais niyang patayin ang halimaw na iyon, na kinain ang laman at dugo ng iba bago ito magising. Hinimok siya ni Parna na huwag gawin ito, ngunit ginawa pa rin niya ito. Sumigaw siya na kung ito ay nasa panganib, ang nilalang na iyon ay madyay gising sa isang hindi matatag na estado. Ang bagay ay dahan-daang bumangon mula sa masa ng laman, na sumisigaw na masakit hanggang sa ito ay makalabas at God na sinaktan si Marne. Nabanggit ng ina na may banal na relikya sa loob ng bagay na iyon, ngunit alam niya ito. Habang inaalis ang galami nito sa kanyang sarili, sinabi niya na gagawa sila ng bagong kapamahalaan at iaalay ang piraso ng karne sa kanya. Sinabi ni Parna na hindi magwawagi ang kanyang balak, ngunit hindi na ito nakapagpatuloy pa sapagkat pinugutan siya ni Merrick, at nakakuha ng 1,000 dibinidad. Sa pagkakataong iyon, umabot na sa 8,572 ang kabuuang dibinidad na hawak niya, kasama na ang nakuha mula sa Panginoon. Kailangan lamang niya ng 10,000 dibinidad upang magkaroon ng bagong kapamahalaan.
Pansin niya na kahit subukan niyang patayin ang bagay na iyon, mabilis lang itong magpapagaling. Ngunit kung magpapatuloy ang pagkasugatan niya, sa huli ay matatalo siya. Wala na yata siyang ibang pagpipilian. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada at biglang tumakbo, na ikinagulat ng bagay at ng ina. Nakita ito ng bagay at isinigaw ang tanging alam nitong salita, masakit. Nagtungo si Merrick sa bayan at nakakuha ng isang dibinidad mula sa bawat bangkay na kanyang nadiraan. Hinabol siya ng bagay, at naisip niya na para itong isang laro. Maaring maabyutin siya ng bagay o magawa niyang makamtan ng bagong kapamahalaan. Biglang sumigaw ang bagay at napigilan ang pagtakas ni Merrick. Pansin niya na kahit ang tinig nito ay makapangyarihan. Isang tunay na lakbay sakit. Sinubukan itong atakihin, ngunit nakaiwas siya at humingi ng tulong sa ina. Sumulpot ang isang halimaw ng katiwalian sa itaas ng bagay at pinalubog ito sa lupa, na yumanig sa lahat ng kalapit na bahay. Tiningnan ni Marak ang labanan at naisip na hindi sapat ang isang halimaw ng katiwalian, ngunit kailangan lang nitang magtangka ng kaunti habang nagmamadali siyang babalik. Tumakbo siya patungo sa isang nasusunog na gusali, na naiisip na kailangan niya ng mga bangkay ng mga bihasang kawal o mga kabalyero. Pumasok siya, ngunit lumipas na ang masyadong mahabang panahon kaya hindi na maaaring makuha ng ina ang dibinidad mula sa mga bangkay. Pansin niya na umabot na sa 9,237 ang kanyang nakuhang dibinidad at kaunti na lang ang kailangan. Biglang bumagsak ang isang pader at mula sa butas ay sumulpot ang sangkatutak na galami na bahagya na lang naiwasan ni Merrick. Sinubukan siyang sagpangin ng bagay, na ngayon ay may bagong nalalamang salita, hirap. Mukhang lubha na itong tumulasa mula sa pakikipaglaban sa halimaw ng katiwalian. May ilang sandaling nanahimik at ang hangin lang ang maririnig. Iniabante ng bagay ang kanyang kamay at mula rito ay dumausdas ang maraming galami. Ngunit nagawa ni Merrick na putulin ang mga ito at nabigyan siya ng pagkakataon para umatake. Ngunit masyadong mabilis ang bagay at nahuli siya habang nasa hangin. Gamit ang momentum, pinalabas niya si Marak sa lakas. Tinanong ng ina kung ayos lang siya, at pinatutuon niya ito, ngunit sinabi rin niya na napakaswerte niya dahil sa lugar siya ibinagsak kung saan naganap ang pangunahing labanan. Sumigaw ang bagay, at minadali ni Merrick ang ina na kunin ang lahat ng mga bangkay. Ginawa nito ito at ang dibinidad ay lumaki ng lumaki hanggang umabot sa bilang na 10,001. Nagsalita siya bilang anak nito. Mag-aalay siya ng 10,000 dibinidad. Kaya dapat ipagkaloob sa kanya ang isang bagong kapamahalaan. Ginawa ito ng ina at ang lahat ng bagay sa paligid ay nilamon ng isang dagat ng itim, kasama si Merrick. Kinausap niya ang bagay at sinabing mas masasaktan ito mula ngayon. Umatake ang bagay at ipinaliwanag ni Merrick na ang bagong kapamahalaan ay tinatawag na butas ng katiwalian. Dinudurog nito ang lahat ng may buhay na humakbang sa loob, pati na ang kanyang sarili. Ngunit nagagamit niya ang teksto ng katiwalian upang piliin kung aling mga bahagi ang unang mabubulok. Nahulog ang braso ng bagay at sinabi ni Merrick na gusto niyang makita kung alin ang mas mabilis. Ang pagpapagaling nito o ang pagbulok ng butas na ito. At sa gayon, nakipaglaban sila sa huling labanan kung saan si Merrick ang nagwagi. Pinugutan niya ang ulo ng bagay at inialay ang banal na relikya sa ina. At sa gayon, inalis nito ang sagabal. Nakatagpo si Merrick sa labas, ngunit wala ang ina hanggang sa lumingon siya at napansin na may katawan na ito. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya at nagtanong kung bakit nasa katawan ng isang bata. Marahang hinahaplos ni Merrick ang ulo nito, ngunit sinabi na dapat ito ang nakakaalam yun, hindi siya. Nagtanong din siya kung hindi nito makukuha ang dibinidad mula sa katawan ng bagay, sapagkat sayang kung mava. Wala lang. Sinubukan ng ina ang lahat, ngunit mukhang hindi nito kaya. Ngumiti si Marks at sinabing ayos lang kung hindi magawa, kaya dapat na ito'y bumalik. May akap niya itong mahigpit, at pansin niya na dahil sa halo-halong dibinidad sa bagay na iyon, imposible na para sa ina ngayon. Ngunit ngayon na naalis na ang sagabal sa pamamagitan ng banal na relikya, ginamit niya ang 10,000 dibinidad mula rito upang makakuha ng isa pang kapamahalaan. Nagliwanag ang langit sa kulay berde at isang sinag ng berde ang bumaba sa kanilang dalawa. Tinanong ni Merrick kung ano ang kahulugan ng kapamahalaang ito, ngunit ngumiti ang ina at sinabi na dapat niya itong gamitin ng ayon sa pangangailangan.
Sa pagkakataong ito, natanggap niya ang sumpa ng katiwalian, isang kapamahalaan na maaaring ilarawan bilang masama. Sa sumpang ito, lahat ng may buhay sa loob ng saklaw, na kasing laki ng isang maliit na lungsod, ay dahandang mabubulok. Magiging ayos lang kung makakahanap siya ng isang lungsod na puno ng mga kontrabida. Ngunit ang pagpatay sa mga inosente para sa dibinidad ay hindi para sa kanya. Ngunit bukod doon, bakit ang banal na relikya na may nakasilyong dibinidad ng ina ay nasa isang pagkakatawang tao? Nagkataon lang ba? O marahil ang dibinidad ng ina ay isa sa mga pangunahing lakas sa paglikha ng bagay na iyon? Bigla siyang manggatag at nahulog. Napansin niya na nakatanggap siya ng masyadong maraming pinahusay na atake ng dibinidad. Lumapit sa kanya ang ina at nagsimulang umiyak. At sa gayon, dahan-dahan siyang nawala hanggang sa magising siya at inaalagaan ni Carmen. Nanlumo ang kanyang mukha. Gayunpaman, dahil wala ang ina sa tabi niya, tinanong niya kung nasaan ang kanyang mga gamit at sinubukan siyang pakalmihan ni Carmen. Ngunit hiniling niya ang mga ito ngayon din. Iyon ay nang ibigay sa kanya ni Carmen ang kamay ng ina at ito'y nakapagpakalma sa kanya. Inisip niya na maaaring may kahulugan ito para sa kanya. Kaya, nang nais itapon ito ng iba sa basura, kinuha niya ito. Nagpasalamat ng lubha si Marak, ngunit sinabi ni Carmen na ito'y wala kumpara sa kanyang nagawa. Kung hindi dahil sa kanyang matapang na sakripisyo, hindi siya makakalabas ng Kelton ng buo. Tinanong ni Marak kung nasaan sila, at sinabi ni Carmen na nasa Kelton pa rin sila. Nagtanong si Merrick kung gaano siya katagal natulog at sinabi ni Carmen na 10 araw. Nagtanong si Merrick kung may mga nakaligtas at nanahimik ng kaunti hanggang sa sinira ito ni Carmen sa pagsasabi na ang tanging taong naiwan at humihinga sa Kelton ay siya. Malapit sa Kelton, may isang lalaki na tumatakas mula sa isang bagay ngunit nasaksak sa binti. Nang inig ang ibang mga lalaki habang lumakad ang sacerdotisa patungo sa nasugatang lalaki. Makabagting niyang ipinamamanhik ang kanyang buhay ngunit pansin niya na hindi na ito makakalakad dahil sa kanyang pinsala. Sinabi ng lalaki na kaya niya at nagpatuloy ang kanyang pagmamakaawa, ngunit hindi ito nakinig at pinugutan siya ng sacerdotisa at sinunog ang buong katawan. Tumingin siya sa likod at inutusan ang ibang mga lalaki na lumakad. Kaya, ginawa nila ito. Nang araw na iyon, nakarating sila sa mga pintuan ng Kelton. Ang mga lalaki, na tila isang pangkat ng kilalang mga kriminal na tinatawag na Snow Bear Bandits, ay lumuhad at hiniling na dalhin sila sa bilangguan. Pansin ng sacerdotisa na nais nila ito, at sumang-ayon ang gwardya na kunin sila, ngunit ang Panginoon ng Kelton ay namatay sa kamay ng mga masasamang sumasamba sa espiritu. Kaya mga isang araw bago niya matanggap ang mga gantimpala, tinanong niya kung ano ang nangyari sa mga mananamba at sinabi ng gwardya na kasama ang mga halimaw, pinatay silang lahat ni Pari Merrick. Natulog siya ng 10 araw dahil sa labanan ngunit nagising lang. Nagtanong ang sacerdotisa kung ito si Merrick, ang sinasabing arch-enemy ng mga masasamang sumasamba sa espiritu, ay nananatili sa Kelton ngayon. Mataas ang espiritu sa loob ng isang lokal na tavern at nagtanong ang sacerdotisa kung ang sinasabing kaaway ng mga masasamang sumasamba, si Pari Merrick, ay narito ngayon. Ang mga parokyano pagkatapos marinig ang pangalang iyon ay nagsimulang magdiwang ng mas malakas at lalo na siya dahil siya ang nagligtas sa bayang ito. Ang kanilang pagdiriwang ay naririnig kahit sa labas ng bayan kung saan tumatakas ng napakabilis sina Carmen at Merrick. Naalala niya ang sinabi ni Phil Lian tungkol sa saserdotisang iyon na hinahanap siya halos saan man at tila walang intensyong sumuko. Ngumalit siya sapagkat ang tanging magagawa niya ngayon ay tumakbo at hinimok siya ng ina na mag-ingat. Pansin niya na lubha siyang aware sa mga panganib. Iyon mismo ang dahilan kung bakit siya umalis sa Kelton. Mababaliw na lang siya kung manatili siya roon kasabay ng babaeng iyon. Dapat alam na niya na ang babaeng ito ang pinakamapanganib sa mga taong kilala niya, sapagkat siya ay ginahasa ng 4A. Kalahating daliri. Nagpasalamat siya kay Carmen sa pagsang-ayon na umalis sa maikling paunawa at sa gabi. Sinabi ni Carmen na hindi na niya kailangang mag-alala sapagkat mas gugustuhin niyang umalis tuwing may pagkakataon sila kaysa magdulot ng mas maraming pansin mula sa lungsod. Nakangiti ng malawak si Marks at naisip na gusto niya talaga ang taong ito at ang kanyang personalidad. 2 linggo ang lumipas, habang naglalakbay pa rin sila sa kapatagan, napansin ni Carmen ang isang karwahe na may sagisag ng pamilyang Iram.
Tinanong ni Marak kung ang Iramba na tinutukoy nito ay ang mataas na Panginoon ng Timog, at kumpirmado ni Carmen ito at nabanggit na ang puting bulaklak na Chainlea ang sagisag ng kanyang pamilya. Nagtaka si Merrick kung dapat ba silang bumati upang hindi magmukhang bastos, ngunit iba ang iniisip ni Carmen dahil wala namang nakabiting watawat ng Panginoon, kaya't malamang ay may anak o kamag-anak sa loob ng karwaheng iyon. Mas mabuting laktawan na lang nila ito ng tahimik. Ginawa nila ito, ngunit nang lumapit si Merrick sa likurang bahagi ng karwahe, napansin niya na may something na mali. Nakuha niya ang atensyon ni Carmen at sinabing may nakatali sa loob ng karwahe. Biglang humugot ng kanilang mga armas ang mga dapat na gwardiya ng karwahe nang marinig ang kanilang mga bulong. At may nagsabi pa na kung nagkunwari sana silang walang alam, makakapagpatuloy sana sila sa kanilang paglala. KB ng ligtas. Gayunpaman, ngayon ay isinuko na nila ang kanilang karapatan na mabuhay. Sila'y sumugod at may lumitaw na malakas na shockwave. Pinuputol ni Marak ang ulo ng isa ng malinis at pinatay naman ni Carmen ang isa pa sa pamamagitan ng perpektong headshot. Naparalisa ang ibang mga kidnapper at tinanong ni Marak, paano nila nagawang igalaw ang kanilang espada sa ganoong kalikot na paraan. Sinabihan niya si Carmen na 8 na lang ang natitirang mga kidnapper. Sumigaw ang kanilang commander mula sa isang ligtas na distansya at inutusan silang tapusin agad ang lahat dahil wala silang oras para sa mga ganitong bagay. 2 lang naman sila. Kailangan lang nilang sumugod ng sabay-sabay. Ginawa nila ito, ngunit pagkalipas ng ilang sandali, ang leader ay tinamaan sa ulo ni Carmen dahil siya na ang huling natirang kidnapper. Ang babaeng nakidnap ay patuloy na nagsusuka at tinanong siya ni Carmen kung nakuha na ba niya ang pangalan nito. Pinatpat ni Merrick ang kanyang likod at ipinaliwanag na gusto sana niya, ngunit hindi ito isang sitwasyon kung saan maaari siyang magtanong. Hindi niya alam kung nadroga o ano, ngunit hindi ito makagalaw ng maayos, sa ngayon. Tinanong ni Carmen kung kulay ginto ang kanyang mga mata, at kumpirmado ito ni Merrick, na nagsabing malamang ay isang babae mula sa pamilyang Irem. Ipinagbawal nito na patpatin pa ang kanyang likod, dahil lalo lang itong nasusuka. Itinaas nito ang kanyang ulo at nagpasalamat sa kanila sa pagsadyap sa kanya habang nagpapakilala. Siya ang panganay na anak ni Caltol, ang ngumiting binata. Dekia ang kanyang pangalan. Naisip ni Carmen na kung totoo ang kanyang sinabi at tunay nga siyang anak ng ngumiting binata, tiyak na isa siyang mage. Naisip naman ni Marak na kung siya ay isang maharlika at isang mage pa, tiyak na sobrang bastos nito. Nabanggit ni Carmen na maaari nilang iiwan iyon para mamaya at bamulong kay Marak na napakalaki ng puso nito, at sumang-ayon ito at minura silang dalawa ng ina. Nakuha ni Dekia ang kanilang atensyon at nabanggit na gusto niyang malaman ang mga pangalan ng mga nakaligtas sa kanya bagamat malinaw niyang nakikita na ang isa sa kanila ay isang pari. Nagpakilala si Merrick bilang isang pari na sumasamba sa Diyosa ng pangangalaga. Nabanggit niya na hindi masama ang kanyang pangalan at humingi rin ng kanyang tulay dahil nahihirapan pa rin siyang maglakad dahil nasa sistema pa rin niya ang gas na pinaamoy sa kanya. Iniabot ni Carmen ang kanyang kamay at sinabing tutulungan niya ito sa halip. Siya ang anak ni Sir Anthis Valtus, si Carmen Valtes. Tinanong ni Dekia kung sigurado ba siya sa pagtulong dito dahil kung may makakita sa itim na prairie dog ng pamilyang Valtes na naglalakbay kasama niya, tiyak nakakalat ang mga chismis kahit sa kabisera, at sigurado siyang may nag-aalala sa kani. Doon. Ang pinakamababa niyang magagawa para sa kanyang mga tagapagligtas ay ang maging maalalahanin. Hindi ba? Parehong namutla ang mukha ni na Marks at Carmen dahil ang babaeng ito ay isang maharlika, isang mage, at may kakayahang magpakita ng pagtingin sa iba. Nagtaka si Carmen kung maaari nilang itanong kung paano siya napunta sa ganoong sitwasyon. At ipinaliwanag niya na wala siyang tunay na ebidensya tungkol sa tunay na salarin, ngunit may hinala siya. Sa totoo lang, hindi. Sigurado siya na ang pagkidnap na ito ay pinaplano at binayaran ng kanyang kapatid na laging napupuot sa kanya, si Derso. Nagulat si Carmen na gagawin ng kanyang kapatid ang isang bagay na tulad nito. At ipinaliwanag niya na kamakailan ay nakatanggap siya ng alok ng kasal mula sa Dragon Kingdom. At dahil siya ang susunod na magmamana ng titulo ng puno ng pamilya, nais nitong gamitin ang alok bilang dahilan para alisin siya. Naisip ni Merrick na maaaring iyon ang isang bagay, ngunit higit sa lahat, lalo na para sa mga maharlika, ang mga mage ay talagang hindi tinatanggap.
Kadalasan ay kinamumuhian ng mga maharlika ang mga mage ng buong lakas. Ngunit upang maging mas tumpak, pagdating sa mga maharlikang pamilya, kinamumuhian nila ang pagpapanganak ng mga mage sa pamilya. Ang unang halatang dahilan ay dahil sa mga likas na hilig ng mga mage. Napakahirap turuan sila ng anumang kaasalan, ngunit kadalasan ay nakasentro sila sa sarili, at ang kapangyarihang nakukuha nila bilang mga maharlika ay humahantong sa mga aksidente na mahirap haharapin. Ang pangalawang dahilan kung bakit hindi dapat nasa kapangyarihan ang mga mage ay dahil sa isang lumang at medyo lipas na naalamat. Ang kwento ay mula pa bago ang sinaunang imperyo at ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon tungkol sa panahon ng mga baluktot na mage. Dahil sa isang malakas at hanggal na paniniwala sa kwento, kinamumuhian ng karamihan sa mga lahi sa mundo na ang mga mage ay may hawak ng tunay na kapangyarihan. Iyon ang dahilan kung bakit nang sabihin niya sa kanila na nagsusumikap siyang maging isa sa mga mataas na Panginoon ng Hilagang Kaharian. Ipinagpalagay niya na maliban kung papatayin niya ang kanyang sariling laman at dugo, ang kanyang kapatid, upang kunin ang makapangyarihang posisyon, hindi niya ito magagawa. Lubha siyang naintriga kung paano niya isasagawa ang gayong imposibleng gawain. Siyempre, iyon ang mangyayari kung isang beses niya lang ikukwento. Tinanong ni Deikia kung nakikinig ba sila sa kanyang kwento at nabanggit ni Carmen na gumagamit ng mga dahilan ng kasal. Pinaghihinalaan niyang ang mga tao sa paligid niya ay gustong ipagbili siya sa Dragon Kingdom. Hindi ba tama? Nabanggit niya na tama ito. At ipinaliwanag ni Merrick na sinikap nilang pakinggan ang kanyang kwento, ngunit naituro na niya ito ng 3 beses. Kaya't umaasa siyang naiintindihan niya kung bakit hindi nila siya masyadong ma-focus. Gayun din, habang siya ay nakafocus sa kwento, ang kanyang karne ay nasusunog na sa buong oras na ito. Ibinigay niya sa kanya ang kanyang at kinuha ang nasunog mula sa kanya. Nagpasalamat si Deikia sa kabutihang ito, at nabanggit ni Marak na mas gagaling siya sa pag-iiho sa susunod, ngunit mangyaya. Rilang iyon kung babawasan niya ang pagsasalita kapag nagluluto. Makalipas ang ilang sandali, tinanong ni Deikia kung maaari niyang ialok sa kanilang dalawa ang isang alok. Inaasahan na ito ni Merrick. At sinabi niya na gusto niyang dalhin nila siya sa Beatates, na bahagi ng teritoryo ng pamilyang Ear. Kung gagawin nila ito, babayaran niya ang kanilang dalawa ng ginto na katumbas ng kanilang timbang. Nagulat si Merrick dahil alam niyang ang mga pamilyang High Lord ay talagang iba, ngunit napakabait din nila, tila. Gayunpaman, sa kanyang kasalukuyang kliyente na si Carmen, kung isasama nila ang babae sa Beatos, maaantala ang kanyang paglalakbay upang hanapin ang kanyang matagal nang nawawalang ina. Nailigtas din niya ang kamay ng ina mula sa pagkasunog. Kaya't kung pipiliin niyang magpatuloy sa paglalakbay patungong kanluran, igagalang niya ang kanyang pagpipilian at tatalikuran ang ginto. Sinabihan siya ng ina na kumain pa ng marami para dumami ang kanyang timbang. At hindi makapaniwala si Merrick na napakagahaman nito. Kahit na gusto niya ng ginto, gusto ba niyang maging mataba ang kanyang sariling anak? Ipinungkus ni Carmen ang kanyang kamao at sinabing tinatanggap niya ang kasunduan. Dahil nagpasya silang mas magpakilos, pananagutan nila ang lahat hanggang sa wakas. Iyon lang ang paraan para mabuhay ayon sa pangalan ng Valtos. Kinabukasan ng umaga, nagpatuloy sila at nakarating sa isang nayon kung saan umaasa silang maligo at magpahinga sa mainit na tubig dahil medyo marami na es. Ilang nalakbay. Pumunta sila sa isang tavern at umorder si Carmen ng ilang mga kwarto habang nag-uusap sina Merrick at Deikia tungkol sa kanyang bag. Nabanggit ni Carmen na ang kanilang mga kwarto ay nasa dulo ng koridor sa ikatlong palapag at sinabihan pa silang maghanda ng tubig na pangligo. Kaya, dapat silang magmadali at maligo para magkasamang kumain. Matapos gawin iyon, pumunta sila sa isang mesa at may handaan na para sa kanilang sarili. Naisip ni Merrick na sa mga araw na ganito, hihilingin sana niyang magkaroon ng panlasa. Bigla, may narinig siyang kaguluhan habang inaasar ng ilang mga parokyano ng bar ang isang barmaid sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang braso at pagsasabing manatili siya rito. May isang lalaki na dumating sa eksena at hiniling na itigil na niya ang paggulo sa kanilang establishmento. Nagtaka ang lalaki kung paano siya gamulo sa simula pa lang dahil hindi naman niya ito inihiya o anuman. Ang ginawa lang niya ay subukang hilingin na magbuhos pa ito ng inumin at pakinggan ang kanilang kwento. Hindi ba't dapat gawin iyon dahil trabaho niya iyon?
Nabanggit ni Carmen na malamang na magkakaroon ng away. Kaya, dapat ba nilang tulungan? Sinabi ni Marak na may isa na doon, kaya malamang dapat. Sinuntok ni Dekia ang nang-aabuso ng sobrang lakas kaya ito ay tumalon mula sa kanyang upuan at apos sa pamamagitan ng isa pang atake. Ang mga kaibigan ng lalaki ay sobrang galit sa kanya ngayon, ngunit bago pa sila makagawa ng anuman, inasikaso sila ni Merrick sa pamamagitan ng pagpalo sa ulo ng isa sa hapag, na iniwan itong walang ngipin at medyo lito. Pumalakpak ang mga trabahador ng bar habang nagpasalamat si Dekia kay Merrick, na nagsabing walang kailangan para sa pasasalamat. Sinabihan niya ito na dapat sabihin sa kanila kung may gagawin siyang ganito habang inastrangle ang huling natitirang ng abuso. Nabanggit niya na sila ay isang pangkat, kaya dapat kumilos sila ng sabay-sabay, tama. Ipinaliwanag ni Dekia na mula noong bata pa siya, hindi niya ito napipigilan tuwing may hindi makatarungang nangyayari. Tiningnan siya ni Marak at naisip na wala siyang isyu sa pamamahala ng galit, kundi isang isyu sa pamamahala ng pagkamakatarungan. Ibinigay ni Carmen kay Marak ang isang supot ng barya mula sa nang-abuso at ibinigay naman ito ni Marak sa may-ari dahil mababayaran niya ang mga pinsala gamit ito. Lubos na nagpasalamat ang may-ari, ngunit sinabi ni Marak na hindi na kailangan dahil pera iyon ng mga tanggang iyon. Anyway, nang maglaon sa gabing iyon, kumatok si Merrick sa pinto ni Dekia. Ngunit nang buksan niya ito, agad niya itong hinawakan at inilagay ang isang kutsilyo malapit sa kanyang ulo. Mula ngayon, makikinig siya at mananahimik sa lahat ng oras upang maiwasan ang paggising ni Carmen. Naiintindihan ba niya? Sinabi niya na hindi niya maaaring hayaan na may hindi makatarungan na dumaan. Hindi ba ganoon? Ngunit kailangan niyang baliwalain ito sa susunod dahil kasalukuyan silang sinusundan at hinahabol. Kailangan nilang itigil na maakit ang atensyon ng iba. Kaya kung muling magkakaganyan siya, wala siyang magagawa kundi saktan siya at ihandog sa kanilang mga tagasunod. Gayunpaman, masyadong malungkot iyon. Kaya't naniniwala siya na mula ngayon ay tatalakayin niya sa kanya ang mga bagay na nais niyang gawin at kumilos ng matalino. Kung naiintindihan niya, dapat dahan-dahan siyang tumango. Ginawa ito ni Dekia at pinalabas siya ni Merrick, na binabati siya ng magandang gabi. Nabanggit ng ina na masyado siyang nagmamadali at naiintindihan niya kung saan ito nanggagaling. Ngunit ito ay isang bagay na kailangan niyang banggitin bago dumating ang isang mas malaking problema. At ngayon malalaman nila kung talagang may compulsive injustice disorder si Dekia tulad ng inaangkin niya. Sa loob ng isang mansyon na pag-aari ng pamilyang Dragon, nakuha ng isang mas batang miyembro ang balita na nabigo silang dakpin si Dekia. At kung talagang gusto nilang ipagpatuloy ang misyon na ito, kakailanganin nila ng karagdagang pondo. Ikinutsyang ng lalaki ang ideya ng pagbibigay sa kanila ng dagdag na pera dahil marami na siyang ibinigay at walang ipinakita na resulta. Sinabihan niya itong lumapit sa kanya at sinampal ng malakas. Ang batang lalaki na ito ay ang Eastern Regional Manager ng Secret World Organization na si Ella, si Hilden. Hiniling ng lalaki na ipaliwanag kung bakit kailangan nila ng dagdag na pondo. At kung sasabihin niya na dahil sa sobrang dami ng kanilang nasawi, patay na siya. Naisip ni Hilden ang kanyang asawa at mga anak at naisip na dapat niyang gawin ang lahat para mabuhay. Para sa Con Inman, agad siyang yumuko at nabanggit na may isang pari na sumasamba sa Diyosa ng pangangalaga at lahat ay dahil sa kanya na nagngangalang Merrick. Nagtaka ang lalaki kung paano madaling makagambala sa kanilang mga plano ang isang pari at hinimok siya ni Hilden na pakinggan siya. Ipinaliwanag niya na hindi ordinaryong pari si Merrick dahil siya ang pumatay sa demonyo na naging isang napakalaking halimaw sa Greece gamit lamang ang isang espada. At hindi pa nagtatagal sa Kelton, pumatay siya ng isang halimaw na nilikha mula sa mga sumasamba sa masamang espiritu na isinakripisyo. Ang lahat ng buhay sa Kelton para dito. Kaya't ito ay medyo malakas. Nakamit niya ang lahat ng ito ng mag-isa, at sa gayon ay nakakuha ng titulo na Arch Nemesis ng masasamang espiritu. Kaya't ang Rumord na pari at ang panganay na anak na lalaki ni Valtus ay nahawakan si Dekia. Nabanggit ng lalaki na kung ganito ang sitwasyon, magbabayad siya ng extra, ngunit inaasahan niyang magtatagumpay sila ngayon. Ang lalaking ito ay ang ikatlong prinsipe ng Dragon Kingdom, si Vatis Draco. Masaya si Hilden dahil nagawa niya ito at sa wakas ay may isip na niya ang kanyang asawa at mga anak nang hindi iniisip ang kanyang pagpanaw.
Nang maglaon sa gabing iyon, nabanggit ni Merrick na puno siya ng pagsisisi dahil sa ginawa niya kay Dakia habang pinapakain ang ina. Dapat ba ay hindi siya gaanong mahigpit? Mukha naman itong maiintindihan. Anyway, sinabihan siya ng ina na huwag mag-alala tungkol sa ibang mga babae at nabanggit ni Merrick na kahit babae ito, na alam niyang kinamumuhian niya, kliyente pa rin nila ito. Biglang may kumatok sa pinto at tinanong ni Merrick kung sino ito. Ito si Dakia at inanyayahan niya itong pumasok. Dahan-dahan itong pumasok sa kwarto at humingi ng paumanhin sa pag-abala dahil mukhang kumakain siya. Nabanggit ni Marak na walang dapat ipag-alala at tinanong niya kung maaari siyang umupo dahil may sasabihin siya sa kanya. Parehong umupo at tinanong niya kung ang dahilan kung bakit siya binalaan ng ganoon ay dahil isa siyang mage. Tumingin sa ibaba si Merrick nang hindi sumagot sa isang segundo at sa wakas ay sumagot ng oo. Nabanggit ni Dakia na alam niyang ito ang dahilan dahil ang paraan ng kanyang pagtingin sa kanya ay isang bagay na nasanay na siya sa ngayon dahil ang karamihan sa mga tao ay nasaktan ng mga mage. Kaya tiningnan nila siya ng mga ganoong klase ng mata, pagod ngunit mapanghimasok. Gayunpaman, ang karanasang ito ay una dahil ang kanyang mga mata ay puno ng puot sa kanya. Ngunit ang kanyang sinabi ay tungkol sa kung paano maging isang mas mahusay na kasama dahil magkasama silang naglalakbay at lahat. Medyo namula si Merrick at ipinaliwanag ni Dakia na ang karamihan sa mga taong tumitingin sa kanya na may ganoong pagkadismaya sa kanyang mga mata ay sinusubukang gumawa ng masama sa kanya. Gayunpaman, kung magiging tapat siya, kung masasaksihan niya ang isa pang hindi makatarungang insidente ulad ng nangyari ngayon, hindi niya ito madaling balewalain. Ngunit mula ngayon, tinitiyak niyang tatalakayin ito sa kanya tulad ng iminungkahi niya dahil magkasama sila. Pumunta siya rito para sabihin lang iyon sa kanya. Kaya't aalis na siya ngayon. Binabati niya ito ng magandang gabi habang pinag-iisipan niya ang sitwasyon. Ngunit bago ito umalis, nakuha niya ang kanyang atensyon. Naisip niya na medyo mabagsik siya sa kanya at bastos. Kaya't nais niyang humingi ng tawad. Ngumiti ng malalim si Dakia at nabanggit na ito ang unang beses na tiningnan niya ito ng maayos ng may mabait na mga mata, kaya't sobrang saya niya. Tumanong si Marne kung ganoon, at tinanong niya kung nagbati na ba sila ngayon ng walang mga galit, tama. Sinabi ni Marks na ganoon dahil wala siyang anumang galit sa kanya. Commandant ito sa kanya at nabanggit na inaasahan niya kung saan haantong ang kanilang pakikipagsapalaran. Pinakain niya muli ang ina at naisip na sa huli ang mga mage ay mga tao anuman ang mangyari. Ang hanggal na anak na ito ay sa wakas ay nahaharap sa katotohanan na iniiwasan niya sa lahat ng oras na ito. Sinabi ng ina na dapat itigil na niya ang pagsasalita tungkol doon at pakainin pa siya, na tinawanan niya. Nang maglaon sa gabing iyon, ang ilang mga gun ay umatake sa tavern at hiniling na isuko agad si Merrick o mamamatay ang lahat sa establishmentong ito.